Welcome back muli mga kabaryo sa ating Usapang Baboy. And after po nating bisitahin ng R&D farm sa Legazpi City, Albay, bibisitahin naman po natin ng isang farm sa Huban, Sorsogon. Okay, sa pagbisita po natin ito, kasama po natin ang ating ahente dito sa Sorsogon na si Sir Ray. Ito po sila and may mga kasamang mga pogi. Ayan. Ayan po, si Sir Jerry, si Sir Jonathan, and si Sir Albert, and si Sir Ray. Siyempre, bago pumasok, meron po silang pinapatupad dito na by security, kaya tapak muna tayo sa footbath. And then, meron pa po dong isa. Wala pa po microban yun, so ngayon po lalagyan na ni Sir Jerry after po niyan tikman yung disinfectant. Wait, what? Ayan, medyo mapakla po yata kanina, kaya sinabawan na ni Sir Jerry. So, tapak na po tayo dito. So, eto na po yung farm and first time po natin na makakapasok dito. Bago po tayo umakyat ng kanilang building, eto po't may mga pambenta silang baboy pero chill muna sila dyan. Medyo mahirap daw po kasi ang tubig dito sa farm, so ngayon medyo nagpapakasawa yata sila. And yun nga po ang warning sa atin, so hindi pa raw po sila nakakapaglinis sa farm, kaya expect po natin na giyera ang pupuntahan natin. And unahin na po natin dito sa dulo. So dito po sa pinakataas ay ang laman po dito ay mga gestating or mga buntis na inihin. Medyo bundok po kasi dito sa location nila, kaya ang kanilang mga building ay layer. So hagdang babuyan. Okay, so silipin na po natin ang kanilang mga alaga. And ito pong unang inihin na ito ay mukhang gilt. Siguro naman po ay buntis na. Itong isa mukhang buntis din siguro. Hindi po kasi natin makita kung naglalandi sila, kasi kahit nga po yung ari hindi rin natin makita. So medyo madilim po dito sa building, and malaking problema nga daw po nila ang kakulangan nila sa tubig. So check natin dito. Ayan, pati po ang kanilang mga nipple drinkers wala ring laman. Okay, so medyo malaki po talaga ang problema dito sa tubig. So kung sa inuman nga po ay wala silang tubig, so malamang po yung paglilinis ay apektado din. Ayan, so sabi nga po natin kanina, medyo madilim dito. At nire-recommenda po natin sa ating mga gestating building ay medyo maliwanag. Ano po? May positibong epekto rin po yan sa ating mga breeders. Okay, so hindi po natin makita talaga. Pero ito po mukhang naglalandi siya. Pero kung pasasampahan po natin ito sa barako, baka umayaw. Yaki daw. Biro lang po. Then ito din, mukhang landi rin po ito. Ang mahirap po kasi dito ay baka may ibang nalalampasan dahil nga po madilim at medyo madumi sila. So siguro isa po talaga ito sa pinakaunang kailangan na maayos dito sa farm, yung supply po ng tubig. Hindi po yata kaya sa ngayon ng kanilang mga existing na motor. Then ito naman po, nahihiyang ipakita ang kanyang puwetan. So itong farm daw po na ito ay nasa 40 saw level, and tingin po natin ay kaya pang maglaman ng mas marami. Then landi rin yata ito. Medyo mahirap po talaga manghula. Ang practice naman po nila dito ay AI. Ano po, kasi meron din po silang laboratory at meron din po silang mga barako. So artificial insemination po ang practice ng breeding dito. And then ito pa yung iba nilang mga buntis na inihin or yung mga gilts. And then dito naman po yung kanilang mga farrowing. So ito po yung mga nanganak ng inihin. Yan, medyo okay naman. Ito po ay may siyam na biik. Wala po tayong sow board para makita natin kung anong edad ng mga biik nito. And then ito naman, meron din po siyang siyam na biik. Okay, so medyo short po tayo sa ating target na 10 biik kada inihin. Okay, so baba na po tayo sa next layer. Kung meron man pong Banawi Rice Terraces na inspired na mga kondo, meron din po tayo sa ating babuyan. And ito na nga po yun, ang Guardian Farm. Wow! So ito pa po ang kanilang mga farrowing. So napakarami pa po nilang kulungan dito. Medyo luma na nga lang po, pero okay pa. Dito naman po ay may 8 biik. And then ayun pa, siyam pala po ang biik dito. And then ito medyo marami-rami.
5, 12. And mukhang maganda naman po ang katawan. Wala namang naiiwan na bansot. And meron pa po palang isa dito. At siya pala yung bansot na naiwan. Sa ngayon po, iba-iba rin ang pakain dito dahil ang may-ari po ng farm na ito ay may-ari din ng poultry supply. Kaya ayan, napakarami pong feeds dito. So ito naman po, mukhang mga kaanak din lang nito at 12 po ang kanyang biik. So madami. Good job! Then dito naman po ang kanyang biik ay 6. Ayan po, so 6. Hindi po natin masyadong nire-recommenda na 6 lang ang ipasuso sa isang inhin. So mas maganda sana ay meron ditong na i-adapt. Ano po? Then ito naman ay kaunti din lang. Sana ito ay nailipat na natin dun sa kabila. Okay? And then ito po ang kanilang nursery pen. Then ito po ay manganganak pa lang na inhin. So sa ngayon po, ito pa lang na nursery pen na ito nakikita natin. Baka nag-iisa lang po ito dito sa farm. And ayan nga po. So mas maganda sana ay mas marami ito para sa ating mga bagong walay na biik. Okay, so ito po ay kaunti din lang. Parang 4 and 7. Ayan, so 7 lang po siya. Ayaw po natin ng masyadong kaunting biik na pinapasuso sa ating inahin kasi pag minsan po ay naglalandi ang ating inahin kahit nagpapasuso pa. Pero since tayo naman po ay hindi sanay na mag-check na naglalandi na nagpapasusong inahin, nalalampasan po tayo. Kaya pag minsan po, pag nagwalay tayo ay antagal bago maglandi ng ating mga inahin. And then ito po, kambal ang kanyang anak. So dadalawa lang. Sana po ito ay naipa-foster na. Ayan, siguro po dahil nga po sa sobrang hirap ng buhay, pati ang ating mga inihin ay nagpa-family planning na. Say what? Then ito po, 5. Medyo kaunti na lang po talaga dito. Then dito 2, 7. Yan, 7 din lang po dito. Okay, so next kambal ulit. Kung sana po ay napafoster natin itong mga big na ito, siguro po yung ibang inahin dito ay nabreed na natin at nabuntis na. Okay, so lipat naman po tayo dun sa next building. Dito naman po sa building na ito ay puro gestating ulit. So tingin ko po hindi lang 40 sow level ang farm na ito. Mukhang marami-rami pa talaga ang mga inahin dito. So ito po, iwasan din natin itong palaging basa na sahig kasi dyan po nagsisimula ang pagkapilay din ng ating mga inahin. Pag lumambot po ang kuko, mas madaling pasukin ng bakterya. So ito pa po, napakarami pa nilang inahin at kulungan dyan. Ayan, so siguro po ay habang lumalaki itong farm ay dagdag lang sila ng dagdag ng building. And kasi nga po medyo bundok dito, so hindi po siguro ganun kadali ang pagpapatayo ng building. Okay, so mukhang ito po yung mga medyo matatanda na nilang inahin at malalaki na yung kanilang size. Okay, next. So nabanggit natin kanina mga kabaryo na sila po ay nag-AI din or nagpuproduce ng similya for AI at ito nga po yung isa sa kanilang barako. So napakarami po rin nila ditong barako, nasa 10 po ang kanilang barako dito. And ito pa yung iba. Ayan. Ito pa. So yan po yung mga barako na kinokolektahan ng similya. So meron din po ditong mga mukhang pre-starter ito o starter na. Ito naman po ang kanilang damisaw. Improvise po siya pero mukhang okay naman. Barako ulit. Mukhang ito po ay galing sa ibang farm kasi may ear tag at putol ang buntot. Then starter po siguro ito. So medyo halo-halo po yung nakakulong dito sa building na ito. Meron po tayong mga barako at merong mga fatteners. Ayan, tulad po niyan, barako po ulit. And then dito, barako ulit. So dito po sa Huban, Sorsogon, ang presyo po ng live weight ay 130 pesos. Kung tutuusin po ay sobrang lugi na
ang mga nag-aalaga ng baboy dito. Pero ito po dito sa Guardian Farm ay mukhang hindi raw sila nalulugi. So ano nga ba ang sekreto nila? Ayan, so dahil nga po sarili nila ang barako, sarili nila ang similya, nagbebenta po sila ng similya ng mga barakong ito. Meron din po silang poultry supply. So medyo mas mura din syempre yung feeds na nakukuha nila. And ito pong kanilang mga fatteners na ito ay meron din po silang meat shop, meron silang karinderya, at sila po mismo ay namimili rin ng baboy at minsan ay dinideliver pa nila sa Manila. So baka nga po kulang pa yung napuproduce nilang baboy dito at namimili pa sila sa labas. Okay, so ito na po ang kanilang mga fatteners and nandun pa. So kahit na po medyo mababa ang live weight, hindi masyadong alintana ng Guardian Farm ang pagbagsak ng presyo. Good job! Okay, ayan po. So kahit ganito po ang itsura nila, ang sabi naman po sa atin ay mabilis naman daw pong lumaki. And ang maganda po dito, kanina pa tayo dito pero hindi tayo masyado nakakarinig ng mga matitinding ubo. So dito po ay pigrolak ang pakain dito. Ayan, so dito po sa building na ito. Iba-iba nga po ang pakain dito sa farm. And ito nga daw pong building na ito yata ang naka-assign sa pigrolak. And hanggang dun pa yun, pero silipin na po natin ulit yung kasunod na building. And check po natin ulit doon kung kumusta naman sila. Ito pong mga sinasabi natin na comments ngayon ay observations lang po natin. Ano po? So nakabase lang po tayo sa tingin-tingin kasi yun nga po, wala pa tayong record dito, na mas maganda sana kung meron tayong record, at least mas makikita po natin yung performance ng farm. Then ito naman po yung isa pang building at for grow fin din ito. So mukhang meron tayong mga pre-starters and meron din po tayong malalaki na. Ayan po, so kung titingnan po natin at ibabase natin sa sow level ng farm, yung population ng kanilang mga baboy, tingin ko po medyo short pa sila sa fatteners. So sa tingin ko po, meron pa tayong may improve, lalong-lalo na po dun sa breeding, katulad po ng timing of insemination, heat detection, and kahit po yung management ano po. So aside po yan dun sa paglilinis, sa tubig, and sa ilaw. And kung may improve pa po natin ito, sigurado po na mas lalaki pa ang kita ng Guardian Farm sa pag-aalaga ng baboy. Okay. So ito po ang kanilang stockyard na located lang sa labas ng kanilang farm. And ito naman po yung kanilang pang-pick up ng baboy. Okay, so ano nga po ba ang magandang aral na napulot natin dito sa Guardian Farm? Ito po ay para mapababa nila ang kanilang production cost. Sila na po ang nagpuproduce ng kanilang similya, and meron nga rin po silang poultry supply. And pagdating naman po sa bentahan, hindi rin po sila sobrang dependent sa tumatakbong presyo ng live weight. So meron po silang ibang ways to dispose yung kanila po mga baboy, katulad nga po ng kanilang meat shop, meron silang karinderya o restaurant, and kahit sila po mismo ay namimili rin ng baboy. Pero syempre po kahit ganun, nire-recommenda pa rin po natin na mas maging maayos yung pagpapatakbo ng farm, dahil nga po dito umiikot yung kanilang mga negosyo. So kung mas maganda rin po ang performance or productivity ng Guardian Farm, mas lalong lalaki pa po ang kita dito sa baboyan. So ayan po mga kabaryo, maraming salamat po ulit sa patuloy na panonood at suporta sa ating channel. Isa pang baboy na may katuwaan, pampasaya ng pigrolak.